Parang awan niyo na, sir. Palayain niyo po ang nanay ko. Wala po siyang kasalanan. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ko, o sige, ang pag-type ko sa computer, nang marinig ko ang desperadong sigaw ng isang bata mula sa lobby ng law firm namin. Hindi ko akalain na ang isang tinig na puno ng pait at pagmamakaawa ang sisira sa katahimikan ng umaga dito sa Marasigan Law Offices, isang lugar na sanay sa mga usapang milyon, mga kasunduang bakal, at paminsan-minsang sigawan ng mga nagkakasuhan. Pero hindi sa ganitong klase ng drama. Lalo na mula sa isang bata. Sumilip ako mula sa cubicle ko. Nakita ko ang eksena, isang batang lalaki, siguro mga 6 o 7 anyos, nakaluhod sa harap ng receptionist naming si Thelma, na halatang hindi alam ang gagawin. Nangingilid ang luha sa mga mata ng bata, gusot ang kanyang t-shirt na may kupas na print ng superhero, at hawak-hawak ang isang maliit, medyo yuping laro ang robot. Ang kaibahan niya sa karaniwang kliyente namin na naka-power suit at amoy mamahaling pabango ay parang langit at lupa. Pero ang determinasyon sa munting mukha niya, iyon ang nakapukaw ng atensyon ng lahat, pati na ng boss naming si Attorney Troy Marasigan, nakadarating lang at papasok na sana sa kanyang grandiosong opisina. Anong kaguluhan to, Thelma? Malamig na tanong ni Attorney Troy. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa opisina. Kilala si Attorney Troy sa buong legal circle bilang isa sa pinakamagaling, pero kilala rin siya sa pagiging suplado, masungit at bihirang umiti. Parang laging may pasa na krus. Ang sabi-sabi, may malalim daw na pinagdadaanan, pero sino ba naman kami para magtanong? Sir, itong bata po, hinahanap kayo. Gusto raw po kayong makausap tungkol sa nanay niya, alanganing sagot ni Thelma, pinupunasan ang pawis sa noo kahit malamig naman. Lumapit ang bata kay Attorney Troy, kinalabit ang mamahaling pantalon nito. Kayo po ba si Attorney Marasigan? Tulungan niyo po nanay ko. Nakakulong po siya. Ninakaw daw po niya yung kwintas ng amo niya, pero hindi po totoo iyon. Mabait po ang nanay ko. Humahagulgol na ang bata at pati yata yung robot na hawak niya, naluluha na rin. Nakita kong napakunot ang noo ni Attorney Troy. Hindi dahil sa inis, kundi parang may biglang kumirot sa ulo niya. Napahawak siya saglit sa kanyang sentido, isang kumpas na napapansin naming ginagawa niya kapag sobrang stress o kapag ewan, parang may hindi siya maalala. Madalas siyang ganyan nitong mga nakaraang taon, lalo na pagkatapos ng aksidente. Yung aksidenteng halos kumitil sa buhay niya at nag-iwan sa kanya ng mga pira-pirasong alaala. Inaasahan naming lahat na ipagtatabuyan niya ang bata. O kaya iipapasa sa isa sa mga junior associate para sa pro bono. Pero hindi. Tinitigan niya ang bata, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang isang kakaibang emosyon sa mga mata niya, hindi awa, hindi inis, kundi isang bagay na mas malalim. Parang pagkalito. O baka naman, isang bahid ng pagkapamilyar. Anong pangalan mo, bata? Tanong niya, at ang boses niya, himala, ay hindi kasing tigas ng dati. May konting lambot. Priam po. Priam de Guzman. Priam. Parang may kung anong nag-iba sa ekspresyon ni Attorney Troy nang marinig ang pangalan. Napapikit siya saglit. At ang nanay mo, anong pangalan niya? Eileen po. Eileen de Guzman. Halos mapatalon ako sa kinaupuan ko nang makita kong bahagyang nanginig ang mga kamay ni Attorney Troy. Parang may multo siyang nakita. Bigla siyang namutla. Hindi ko alam kung ako lang ba o pati ang ibang mga tsismosa kong katrabaho ay napansin iyon. May kung anong kuryente ang dumaloy sa hangin. Saan-saan siya nakakulong? Tanong ni Attorney Troy, medyo nautal. Sa city jail po. Kanina pa po ako paikot-ikot dito sa Makati, naglakad lang po ako galing sa sakayan ng jeep. Sabi po kasi ng kapitbahay namin, kayo lang daw po ang makakatulong sa nanay ko kasi magaling daw po kayong abogado. Walang muwang nasagot ni Priam, habang pinupunasan ang sipon sa braso. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tanging ang hikbi na lang ni Priam ang maririnig. Tapos, isang desisyon na ikinagulat naming lahat. Thelma, ay cancel mo lahat ng appointments ko ngayong umaga, utos ni Attorney Troy. Samahan mo ako, Priam. Pupuntahan natin ang nanay mo. Hindi makapaniwala ang lahat. Si Attorney Troy Marasigan, ang hari ng corporate law,
ang taong mas pipiliin pang makipag-argumento sa korte kaysa makipag-usap sa hindi niya ka-level, ay personal na pupunta sa city jail para sa isang kaso ng pagnanakaw. At para sa isang kliyenteng hindi niya kilala? O baka naman kilala niya? Habang naglalakad sila palabas, si Atchung Troy na may hawak sa balikat ni Priam, hindi ko maiwasang isipin, ano ang meron sa mag-inang ito. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin para kay Atchung Troy? Sa city jail, masangsang ang amoy. Amoy na pinaghalong pawis, disinfectant, at lungkot. Ang ingay ng mga selda, ang mga kalabog, ang mga sigawan, lahat yun ay parang musika sa impyerno. Pero si Atchung Troy, diretso lang ang tingin, si Priam ay nakasunod sa kanya, mahigpit ang kapit sa lailayan ng damit ng abogado. Nang dalhin kami sa visitation area, isang rehas na bakal ang naghihiwalay sa amin sa mga detenido. Maya-maya pa, may lumabas na isang babae, payat, maputla ang mga labi, at may bakas ng tuyong luha sa pisngi. Ang buhok niyang mahaba ay walang ayos, at ang suot niyang damit pang detenido ay maluwag sa kanya. Pero kahit sa ganong kalagayan, may kakaibang ganda pa rin siyang taglay. Isang gandang pamilyar. Nanay, sigaw ni Priam, at sinubukang abutin ang kamay ng ina sa pagitan ng mga rehas. Napatingin ang babae. Una kay Priam, isang ngiting pilit pero puno ng pagmamahal ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos, napabaling ang tingin niya kay Atchung Troy na nakatayo sa likod ni Priam, matamang nakamasid. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang babaeng naggangalang Aileen at ang abogadong mailihim na si Troy, parang huminto ang oras. Nakita ko ang gulat, ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha ni Aileen. Dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata, at isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi, halos pabulong, pero sapat na para marinig namin. Troy. Si Atchung Troy naman parang binuhusan ng malamig na tubig. Napahawak siya ng mahigpit sa dibdib. Isang pamilyar na sakit, isang alaala na gustong kumawala pero hindi niya mahuli ang biglang sumalakay sa kanya. Nakita ko siyang napapikit, ang nooy kunot na parang may isang napakalaking palaisipan na sinusubukan niyang buuin sa kanyang isip. Ano ang koneksyon nilang dalawa? At bakit ang pangalan ng amo ni Aileen na nagpakulong sa kanya ay kapareho ng apelyido ng stepmother ni Atchung Troy? Dito pa lang, alam ko na. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa isang ninakaw na kwintas. Mas malalim, mas komplikado, at mas personal. Yung interrogation room, kung matatawag mo mang room yun. Mas mukha siyang bodega na pinagtagpitagping yero at plywood. May isang bumbilyang aandap-andap sa itaas, nagbibigay ng sakto lang na liwanag para makita mo ang anino ng sarili mong kalungkutan. Dito dinala si Aileen pagkatapos ng saglit naming pagkikita sa visitation area. Si Troy, kahit halatang naguguluhan at tila may kung anong bumabagabag sa isip ay agad kumilos. I need to speak with her. Privately, mariin niyang sabi sa gwardiya, at sino ba naman ang tatanggi sa isang Troy marasigan? Sumunod ako, kunwari tagabitbit lang ang gamit ni Atchung Troy, pero ang totoo, gustong-gusto kong malaman ang buong kwento. Si Priam, naiwan sa labas kasama si Thelma, na binigyan ko ng F20 para ibili ng zesto at tinapay ang bata. Nakakaawa si Priam. Nakaupo siya sa isang lumang bangko, yakap-yakap pa rin ang robot niya, ang mga mata ay nakatutok sa pinto kung saan pumasok ang nanay niya. Bawat dumadaang pulis, tinitingnan niya na para bang nag-aabang ng balita. Ang tapang ng batang to, pero kitang-kita mo ang takot at pangulila sa munting mukha. Ang higpit ng kapit ng nanay at anak na to, parang hindi kayang paghiwalayin ng kahit anong rehas. Sa loob ng kwartong yun, umupo si Aileen sa isang upuang plastik na tila ilang dekada na ang tanda. Maputla pa rin siya, mas lalong lumitaw ang mga eyebags niya sa ilalim ng andap-andap na ilaw. Tahimik lang siyang umiiyak, hindi yung hagulgol na malakas, kundi yung klase ng iyak na walang tunog, patak lang ng luha ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, parang ulan na ayaw tumila. Bawat patak, parang may dalang bigat ng buong mundo. Ramdam mo ang kahihiyan, ang pagkaapi, ang kawalan ng pag-asa. Aileen, simula ni Troy, ang boses ay formal, sinisikap itago ang anumang emosyon. I'm Troy Marasigan. I'll be your legal counsel. Hindi agad sumagot si Aileen.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at muli nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ko ang pagtataka, ang sakit, at isang kislap ng hindi ko matiyak kung ano. Pag-asa ba o lalo pang pagdududa? Troy, ulit niya sa pangalan nito, mahina, basag ang boses. Ikaw nga. Parang hindi siya makapaniwala. Kilala mo ako, tanong ni Troy, diretsong nakatingin. Kung may pagtataka man siya, hindi niya ipinapahalata. Professional mode. Mapait na umiti si Eileen. Ang bilis mo namang makalimot. May pait, may kaunting sarkasmo, pero higit sa lahat, may lungkot sa sinabi niyang iyon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng linyang iyon, pero parang may kung anong tumusok kay Troy. Saglit siyang natigilan, napakurap-kurap. Yung pamilyar na sakit ng ulo, heto na naman. Nakita ko siyang dahan-dahang minasahe ang kanyang sentido. Hindi kita maintindihan, sabi ni Troy, halatang nahihirapan. Ang mahalaga ngayon, kailangan kong malaman ang lahat. Ano ang nangyari? Bakit ka inakusahan ng pagnanakaw ng amo mo si Ihes Consuelo Imperial? Pagkarinig sa pangalan ni Ihes Imperial, lalong sumama ang timpla sa mukha ni Eileen. Wala akong ninakaw, attorney. Maniwala kayo sa akin. Mas tumindi ang agos ng kanyang luha. Frame up lang to, alam kong galit sa akin si Ma'am Consuelo dahil natigilan siya, parang may ayaw sabihin. Dahil ano, Eileen, malumanay pero may diin na tanong ni Troy. Huminga ng malalim si Eileen. Dahil ayaw niyang magtrabaho pa ako sa kanila. Gusto niya akong paalisin. Matagal na. Bakit naman? Mahal na mahal po kasi ni Sir Ricardo si Priam, sagot ni Eileen, ang tinutukoy ay ang yumaong asawa ni Aerith Imperial, na stepfather din ni Troy. Si Sir Ricardo ang kumupop sa amin ni Priam noong wala kaming matirhan. Itinuring niyang parang apo si Priam. Noong nabubuhay pa si Sir, hindi ako magagalaw ni Ma'am Consuelo. Pero ngayong wala na si Sir, napailing siya, hindi na itinuloy ang sasabihin. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Isang babaeng abogado, nasa mid-negatibo 30, mataray ang dating, naka-power suit din, at may dalang briefcase. Kamukha niya si Teka. Excuse me, Attorney Marasigan, sabi ng babaeng abogado, ay halong pagtataka at kaunting pang-insulto sa boses. What are you doing here? And representing her? Turo niya kay Eileen na parang diring-diri. Attorney Clarissa Imperial, gulat na tanong ni Troy. Anong ginagawa mo dito? Aba, nga. Si Attorney Clarissa Imperial, ang anak ni Ms. Consuelo Imperial sa unang asawa, stepsister ni Troy. So, magkapatid ang magiging magkalaban sa kasong ito. Juice colored. Ang gulo. Ako ang legal counsel ng nanay ko, of course, taas noong sagot ni Clarissa. And I'm quite surprised to see you here, Troy. Don't tell me may kinalaman ka sa babaeng to. O baka naman sa anak niya. May mapanuring tingin si Clarissa kay Troy, tapos ay kay Eileen, na parang may iniisip na hindi maganda. Biglang naging tensyonado ang paligid. Ramdam ko ang iritasyon ni Troy, pero pinigilan niya. I'm here as her lawyer, Clarissa. That's all you need to know. Really? Kasi ang alam ko, you don't handle petty theft cases. Lalo na kung ang kliyente ay walang maibabayad sa'yo, pang-aasar ni Clarissa. Unless may iba kang motibo. Ang motibo ko ay para lumabas ang katotohanan, matigas na sagot ni Troy. At para siguraduhing makakamit ni Eileen ang hustisya. Nagkatinginan ang magkapatid, parang may silent war na nagaganap. Si Eileen naman, lalong yumuko, parang gusto ng lamunin ang lupa. Bago pa man lumala ang sitwasyon, nagsalita si Eileen, ang boses niya ay mahina pero may diin, nakatingin kay Troy. Hindi ko kailangan ng awa, attorney. Ang kailangan ko lang ay may maniwala sa akin. Kahit minsan lang. Yung huling mga salita niya, kahit minsan lang. Parang may kung anong switch na nag-on sa utak ni Troy. Napatingin siya ng matagal kay Eileen. Yung ekspresyon niya, parang may narinig siyang isang pamilyar na himig mula sa malayong nakaraan. Isang himig na matagal na niyang kinalimutan o pilit na kinalimutan. Parang may bumubulong sa isip niya, isang etyo ng isang pangako o isang alaala na ayaw magpakita ng buo. Ang mga mata ni Eileen, puno ng sakit pero may determinasyon, parang salamin ng isang taong minsan na niyang nakilala. O higit pa roon. Ang titig na iyon,
Ang mga salitang binitiwan ni Eileen, parang susi na nagbukas ng isang pinto sa isip ni Troy, isang pinto na matagal nang nakasara at puno ng agyo. Anong alaala ang gustong kumawala? Eileen, bulong ni Troy, pero hindi na niya naituloy. Biglang sumakit na naman ang ulo niya, mas matindi ngayon. Napahawak siya sa mesa para masuportahan ang sarili. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang koneksyon ba nila ay mas malalim pa sa inaakala ko? Lumipas ang ilang araw matapos ang mainit na tagpong iyon sa City Jail. Pansamantala munang nakalaya si Eileen dahil nagpiyansa si Atchung. Troy gamit ang sarili niyang pera, isang bagay na lalong ikinagulat naming lahat sa opisina at lalong ikinainis ni Atchung. Clarissa Imperial. Ang sabi ni Troy, kailangan daw ni Eileen na makasama ang anak niya habang nililitis ang kaso. Professional reason daw para hindi maapektuhan ang mental state ng kliyente. Pero sa aming mga tsismosa, alam naming may iba pa. Simula noon, lalong naging kakaiba ang kilos ni Atty. Troy. Madalas siyang tulala, nakatingin sa malayo, parang may malalim na iniisip. Paminsan-minsan, bigla na lang siyang mapapahawak sa ulo niya, sisimangot na parang may matinding kirot. At ang mga flashback, dumadalas na. Hindi malinaw, parang mga pira-pirasong pelikula na putol-putol at malabo. Minsan, habang nagkakape kami sa pantry, bigla siyang napatingin sa baso ng kape ko. May naalala ako, sabi niya, nakakunot ang noo. Isang babae mahilig sa kape na maraming gatas. Tapos may maliit na tsinelas sa tabi ng pinto. Kulay asul. Tapos, bigla siyang mapapailing, wala yon. Baka nananaginip lang ako. Pero alam kong hindi lang iyon panaginip. Ang mga imaheng iyon, isang babaeng nakangiti habang humihigop ng kape, isang pares ng maliliit na tsinelas na kulay asul, isang malabong pangako na binibigkas sa ilalim ng puno ng mangga, unti-unti nilang ginugulo ang isip ni Troy. Natatakot siya, kasi hindi niya kontrolado ang mga alaalang ito. Parang may gustong kumawala mula sa kailaliman ng kanyang isip, pero may puwersang pumipigil dito. Ang sabi ng doktor niya noon, pagkatapos ng aksidente, posibleng may mga bahagi ng alaala niya ang tuluyang nawala at posibleng may mga bigla na lang bumalik. Pero hindi ganito ka-intense. Hindi ganito ka-personal. Isang hapon, hindi na nakatiis si Troy. Pagkatapos ng meeting nila ni Eileen sa opisina, na laging may kasamang tinginan na parang may unspoken words, sinundan niya ito ng palihim. Ayaw niyang ipahalata, pero gustong-gusto niyang malaman kung saan nakatira ang mag-ina. Gusto niyang makita si Priam. May kung anong magnet sa bata na humihila sa kanya. Nakita niyang sumakay ng jeep si Eileen. Sumunod siya gamit ang kanyang kotse, maingat na nagmamaneho para hindi mahalata. Huminto ang jeep sa isang medyo mataong lugar, malapit sa palengke. Naglakad si Eileen papasok sa isang eskinita. Medyo masikip, dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Tumigil si Eileen sa tapat ng isang maliit na sari-sari store. Doon, naghihintay si Priam, kasama ang isang matandang babae na mukhang yaya. Nagtago si Troy sa likod ng isang poste, pinagmamasdan sila. Nakita niya kung paano tumakbo si Priam papunta kay Eileen, yumakap ng mahigpit. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Eileen, isang ngiti na kahit pagod ay puno pa rin ang pagmamahal. At si Priam habang pinagmamasdan niya ang bata, may napansin si Troy. Ang hugis ng mga mata ni Priam, ang paraan ng pagngiti nito, ang maliit na nunal sa gilid ng labi lahat yun parang pamilyar. Parang nakikita niya ang sarili niya noong bata pa siya. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Troy. Hindi pwede. Impossible. Pero habang tinititigan niya si Priam, lalong lumilinaw ang pagkakahawig. Ang mga duda, ang mga tanong, ang mga malabong alaala, lahat yun ay nagsisimulang mag-connect. Kinabukasan, hindi na naman mapakali si Troy. May dala siyang isang maliit na kahon. Lumang-luma na ito, gawa sa kahoy, at may nakaipit na tuyong bulaklak ng sampagita sa takip. Ito yung kahon na nakuha nila sa mga gamit niya pagkatapos ng aksidente. Walang nakakaalam kung ano ang laman nito, o kung bakit mahalaga ito sa kanya. Minsan, binubuksan niya ito, tinititigan ang laman, pero parang wala siyang maalala. Pero ngayon, parang may nag-udyok sa kanya na buksan ulit ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang lumang litrato.
Isang babae at isang lalaki, magkatabing nakaupo sa isang duyan na yari sa yantok, sa ilalim ng isang malaking puno na hindi niya matukoy kung ano. Ang lalaki siya iyon. Mas bata, mas payat, may ngiti sa mga labi na matagal na niyang hindi nakikita sa salamin. At ang babae. Napahigpit ang hawak ni Troy sa litrato. Ang babae sa litrato, nakangiti rin, ang ulo ay bahagyang nakasandal sa balikat ng lalaki. Ang mga mata nito kumikinang sa saya. Mahaba ang buhok, alon-alon, at may suot siyang simpleng bestida na puti. Pamilyar ang kanyang mukha. Pamilyar na pamilyar. Siya si Aileen. Pero ibang Aileen ito. Hindi ang Aileen na pagod at puno ng pighati na nakita niya sa city jail. Ito ay si Aileen na masaya, walang inaalala at umiibig. At ang lalaking kasama niya, ang Troy sa litrato, ay umiibig din, ramdam niya iyon, kahit na ang alaala ng damdaming iyon ay parang isang hanging hindi niya mahawakan. Kasama ng litrato, may isa pang bagay sa kahon. Isang maliit na kwintas na silver, may pendant na hugis kalahating buwan. Hinawakan niya ito. Malamig sa kanyang palad. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang braso. Biglang may sumilay na imahe sa isip niya, ang babae sa litrato, si Aileen, suot-suot ang kwintas na ito, tumatawa habang hinahabol siya sa tabing dagat. May mga mumunting alitaptap na lumilipad sa paligid. Ang amoy ng dagat, ang tunog ng mga alon. Arf! Napasigaw si Troy sa sakit. Biglang kumirot ng todo ang ulo niya, parang binibiyak. Napahawak siya sa kanyang sentido, napapikit ng mariin. Ang mga imahe, ang mga tunog, ang mga amoy, lahat ay naghalo-halo, pilit na pumapasok sa isip niya, pero hindi niya mabuo. Nang medyo kumalma ang sakit, tinitigan niyang muli ang litrato, tapos ang kwintas. Si Aileen. Siya nga ang babae sa kanyang mga pira-pirasong alaala. Ang babaeng mahilig sa kapeng maraming gatas. Ang babaeng may-ari ng maliit na tsinelas na asul. Ang babaeng pinangakuan niya sa ilalim ng puno ng mangga ng ano. Hindi niya maalala ang eksaktong pangako, pero alam niyang may pangako. At si Priam ang batang kamukhang kamukha niya. Hindi na niya kaya ang pagdududa. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Mabilis siyang nag-ayos. Pinuntahan niya ulit ang lugar kung saan niya nakitang naghihintay si Priam kasama ang matandang babae. Nagbabaka sakali siyang makikita niya ulit ito. At hindi nga siya nabigo. Naroon ulit ang matandang babae, nagtitinda sa maliit na sari-sari store. Si Priam ay wala, marahil ay nasa eskwela o naglalaro. Nilakasan ni Troy ang kanyang loob. Lumapit siya. Magandang hapon po, bati niya sa matanda. Mukhang mabait naman ito, pero may pagkaalisto sa mga mata. Magandang hapon din, iho. Ano nang kailangan mo? Tanong nito, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hinahanap ko po sana yung nagbabantay kay Priam. Kayo po ba iyon? Tumango ang matanda. Ako nga si Nena. Ang yaya ni Priam simula pa noong sanggol siya. Bakit mo natanong? Huminga ng malalim si Troy. Ito na. Kilala niyo po ba ako? Tanong niya, diretsong nakatingin kay Aling Nena. Tinitigan siya ng mataman ni Aling Nena. Unti-unting nanlaki ang mga mata nito. May pagkabigla, may pagtataka, at parang may bahid ng takot. O awa! Ikaw, bulong ni Aling Nena, na paatras ng kaunti. Ikaw si Troy. Troy Marasigan. Tumango si Troy. Ako nga po. Ang kaba sa dibdib niya ay parang sasabog na. Napahawak si Aling Nena sa kanyang dibdib. Diyos ko po. Akala namin hindi ka na magpapakita pa. May panginginig sa boses nito. Aling Nena, kailangan ko pong malaman, sabi ni Troy, ang boses ay nagmamakaawa na. Si Aileen de Guzman, ano ko po siya? At si Priam, bakit kamukha ko siya? Napayuko si Aling Nena. Huminga ng malalim. Parang nag-iisip kung sasabihin ba niya ang nalalaman. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya ulit kay Troy, ang mga mata ay puno ng lungkot at awa. Troy, iho, simula ni Aling Nena, ang boses ay basag na. Si Aileen siya ang babaeng minahal mo ng sobra noon. Ang babaeng handa mong talikuran ang lahat para sa kanya. Napalunok si Troy. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
At si Priam itinuloy ni Aling Nena, at dito na nagsimulang mamasa ang mga mata nito. Si Priam, iho anak mo siya. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Troy. Anak. Anak niya si Priam. Ang batang lalaking iyon na puno ng tapang at pagmamahal sa ina ay dugo niya. Napatulala si Troy. Ang mga pira-pirasong alaala, ang mga nararamdamang koneksyon, ang pagkakahawig nila ni Priam, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Isang masakit pero hindi maikakailang katotohanan. May anak siya kay Eileen. Isang anak na hindi niya namalayang nabubuhay. Isang pamilyang nawala sa kanya dahil sa mga alaalang ipinagkait ng tadhana. Paano niya haharapin ito? Paano niya sasabihin kay Eileen na unti-unti na niyang naaalaala ang lahat? At paano niya babawiin ang mga taong nasayang? Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Troy matapos marinig ang kumpirmasyon mula kay Aling Nena. Anak niya si Priam. Si Eileen, ang babaeng pinagtatanggol niya ngayon sa kasong pagnanakaw, ay ang babaeng minsan niyang inibig ng buong puso. Ang mga alaalang unti-unting bumabalik ay hindi na lang basta mga pira-pirasong imahe, sila na ngayon ang mga piraso ng isang buhay na ninakaw sa kanya, isang pag-ibig na kinalimutan niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinailangan niyang makausap si Eileen. Agad-agad. Pinuntahan niya ito sa maliit na apartment na tinutuluyan nito, isang lugar na malayo sa karangyaan na kinalakihan ni Troy, pero may init ng isang tahanan dahil sa pagmamahala ng mag-ina. Nadatnan niyang nagluluto si Eileen ng hapunan, habang si Priam ay gumagawa ng assignment sa isang maliit na mesa sa sulok. Ang simpleng eksenang iyon, ang amoy ng ginigisang bawang, ang tahimik na pagguhit ni Priam, ang presensya ni Eileen, ay parang isang sampal sa mukha ni Troy. Ito ang buhay na dapat ay kasama siya. Eileen, tawag niya, ang boses ay puno ng bigat. Napalingon si Eileen, nagulat. Troy, anong ginagawa mo dito? May problema ba sa kaso? Agad na pag-aalala ang mababakas sa mukha niya. Si Priam naman, nang makita si Troy, ay ngumiti. Tito Attorney. Andito po kayo. Tumakbo ito palapit, pero pinigilan ni Eileen. Priam, anak, pumasok ka muna sa kwarto. May pag-uusapan lang kami ni Tito Attorney mo. May kakaibang kaba sa boses ni Eileen. Alam niyang hindi ordinaryong pagbisita ito. Nang makapasok na si Priam sa kwarto, hinarap ni Eileen si Troy. Ano to, Troy? Bakit ka nandito ng ganitong oras? Hindi na nakapagpigil si Troy. Ang sakit, ang galit, ang panghihinayang, lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Eileen? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak tayo? Natigilan si Eileen. Ang kutsarang hawak niya ay nabitawan, lumagapak sa sahig. Nanlaki ang mga mata niya, puno ng gulat at takot. Anong sinasabi mo? Nakausap ko si Aling Nena, patuloy ni Troy, lumalapit kay Eileen. Sinabi niya sa akin ang lahat. Si Priam anak ko siya. Anak natin. Nakita ni Troy kung paano unti-unting gumuho ang depensa ni Eileen. Ang tapang na ipinapakita niya nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Napaupo siya sa isang silya, napahawak sa kanyang dibdib. Bakit, Eileen? Ulit ni Troy, ang boses ay mas mataas na ngayon, puno ng hinanakit. Bakit mo itinago sa akin ang sarili kong anak sa loob ng 7 taon? Bakit mo ako pinagkaitan ng karapatang makilala siya, mahalin siya, alagaan siya? Biglang tumayo si Eileen, ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pinagkaitan, sigaw niya, ang boses ay puno ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Ikaw ang nang iwan sa amin, Troy. Ikaw ang bigla na lang nawala na parang bula. Ikaw ang tumalikod sa lahat ng pangako mo. Umiiyak na si Eileen, humahagulgol. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko? Mag-isa kong pinalaki si Priam. Nagtitiis ako sa kung ano-anong trabaho para lang may maipakain sa kanya, para mapag-aral siya. Habang ikaw, nagpapakasarap ka sa buhay mo. Ni hindi mo man lang kami naisip. Hindi ko kayo kinalimutan, depensa ni Troy, pero alam niyang mahina ang argumento niya dahil sa amnesia. Nagka-aksidente ako, Eileen. Nawala ang mga alaala ko. Hindi ko alam ang tungkol sa inyo. Aksidente. Mapait na tumawa si Eileen. Convenient excuse, Troy.
Pero kahit na totoo yan, bakit hindi mo ako hinanap pagkatapos? Kung talagang mahalaga kami sa'yo, kung talagang may halaga yung pinagsamahan natin, dapat gumawa ka ng paraan. Ginawa ko, sigaw pabalik ni Troy. Pero paano kita hahanapin kung pati pangalan mo, hindi ko maalala? Ang tanging alam ko lang noon, may isang malaking kulang sa buhay ko, isang malaking puwang na hindi ko mapunan. Ang sakit ng mga salita nila ay tumatago sa bawat isa. Ang mga non-disclosure, ang mga misunderstandings, ang mga taon ng paghihirap at pangungulila, lahat ay sumabog sa gabing iyon. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, hindi nila namalayan na lumabas pala ng kwarto si Priam. Nakatayo siya sa may pintuan, ang mga matain ng lalaki sa takot, nangingilid ang luha. Narinig niya ang lahat. Kayo po ba nag-aaway dahil sa akin? Tanong ni Priam, ang boses ay nanginginig. Ako po ba ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay? Biglang natigilan sina Troy at Aileen. Ang galit nila sa isa't isa ay napalitan ng pagkataranta nang makita ang takot sa mukha ng bata. Anak, lumapit si Aileen kay Priam pero umatras ito. Ayoko po. Ayoko pong mag-away kayo, sigaw ni Priam, tapos bigla itong tumakbo palabas ng bahay, umiiyak. Priam, sigaw ni Aileen, akmang hahabulin. Ako na, sabi ni Troy, puno ng pagsisisi. Hinabol niya si Priam. Naiwan si Aileen sa loob ng bahay, napasalampak sa sahig, humahagulgol. Ang sakit na makita ang anak niyang nasasaktan dahil sa kanila, dahil sa nakaraan na pilit nilang itinatago. Naabutan ni Troy si Priam sa may kanto, nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang mga tuhod, umiiyak pa rin. Umupo si Troy sa tabi niya. Priam, mahinang tawag ni Troy. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata ang komplikadong sitwasyon ng mga matatanda? Kasalanan ko po ba, Tito Attorney, tanong ni Priam, hindi tumitingin kay Troy. Kaya po ba umalis si tatay kasi ako yung dahilan? Parang sinaksak ang puso ni Troy. Tatay. Ang salitang iyon mula sa sarili niyang anak, pero hindi para sa kanya. At ang isipin na iniisip ni Priam na siya ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Aileen. Hindi, Priam, sabi ni Troy, hinawakan ang balikat ng bata. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mata. Ang totoo, Priam, ako ang tatay mo. Napatingala si Priam kay Troy, ang mga matay puno ng pagtataka at pagkalito. Po. Ako ang tatay mo, anak, ulit ni Troy, ang boses ay basag na. At kasalanan ko kung bakit kami nagkahiwalay ng nanay mo. Kasalanan ko kung bakit hindi kita nakasama sa paglaki mo. Patawarin mo ako, anak. Niyakap ni Troy si Priam ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng yakap ng sarili niyang anak. Isang yakap na matagal niyang hinintay kahit hindi niya alam. Habang yakap niya si Priam, may naalala siyang isang detalye mula sa nakaraan. Isang gabi, habang magkayakap sila ni Aileen sa ilalim ng mga bituin, may pinapakinggan silang isang lumang kanta sa radyo. Isang love song na naging theme song nila. Ang himig na iyon biglang tumugtog sa kanyang isipan. At kasabay noon, ang amoy ng paboritong pabango ni Aileen, isang mild na baby powder scent. Ang mga maliliit na detalyeng ito, parang mga susi na lalong nagbubukas sa mga nakasarang pinto ng kanyang alaala. Siya ang may kasalanan. Siya ang umalis. Siya ang nakalimot. At ngayon, kailangan niyang harapin ang lahat ng sakit na idinulot niya. Kailangan niyang itama ang lahat, hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Aileen at higit sa lahat, para kay Priam. Pero paano? Paano niya bubuin ulit ang isang pamilyang sinira ng kanyang nakaraan? Ang pag-amin ni Troy kay Priam na siya ang ama nito ay nagdala ng panibagong antas ng komplikasyon sa kanilang sitwasyon. Si Priam, bagamat bata pa, ay matalino. Marami siyang tanong. Bakit ngayon lang? Nasaan siya noon? Mahal ba niya si nanay? Mga tanong na sinubukang sagutin ni Troy sa paraang maiintindihan ng isang bata, kahit na ang mga sagot ay masakit para sa kanya. Si Aileen naman, pagkatapos ng kanilang komprontasyon, ay mas lalong naging distant. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na pader. Pinapayagan niyang makasama ni Troy si Priam paminsan-minsan para sa kapakanan ng bata. Pero siya mismo umiiwas. Ang sakit ng nakaraan ay masyadong sariwa pa. Ang tiwalang nasira ay hindi basta-basta maibabalik.
Pero si Troy hindi sumuko. Habang unti-unti niyang binubuo ang relasyon niya kay Priam, unti-unti ring bumabalik ang iba pang mga alaala. Mga alaala ng masayang pagsasama nila ni Eileen, mga pangarap na sabay nilang binuo, at mga alaala ng mga huling araw bago ang aksidente. May mga hindi pagkakaunawaan. May mga tensyon. At may isang malaking away. Tungkol saan? Hindi pa niya maalala ng buo. Dahil sa mga bumabalik na alaala at sa determinasyong malaman ang buong katotohanan sa likod ng kanyang amnesia, at nang biglaang pag-alis niya sa buhay ni Eileen, nagpasya si Troy na imbestigahan ang sarili niyang nakaraan. Nagsimula siya sa mga lumang files sa opisina, sa mga papeles na may kinalaman sa kanyang pamilya, lalo na ang mga dokumento tungkol sa yumaong si Don Ricardo Imperial, ang kanyang stepfather. Isang gabi, habang naghahalungkat siya sa lumang bodega ng kanilang mansyon, kung saan nakatambak ang mga gamit ni Don Ricardo, may nakita siyang isang lumang diary. Hindi ito kay Don Ricardo, kundi sa isang taong malapit dito, ang kanyang kapatid na si Clarissa. Hindi niya alam kung bakit, pero binuklat niya ito. At doon, sa mga pahinang nalumana ng panahon, natuklasan niya ang isang katotohanang yumanig sa buong pagkatao niya. Hindi ako makapapayag na mapunta lang kay Troy ang lahat ng pinaghirapan ni Daddy. Hindi siya tunay na imperial. At lalong hindi ako papayag na ang babaeng iyon, ang hamak na si Eileen, ang makinabang sa yaman ng pamilya namin. Kailangan nilang maghiwalay. Kailangang mawala si Troy sa landas namin. Ito ang nabasa ni Troy sa isang entry na may petsang malapit sa araw ng kanyang aksidente. Ang sulat kamay walang duda ay kay Clarissa. Ang kapatid niya. Ang stepsister na palagi niyang itinuring na parang tunay na kapatid, kahit na laging may tensyon sa pagitan nila dahil sa mana at sa pabor ni Don Ricardo kay Troy. Hindi makapaniwala si Troy. Si Clarissa. Ang may pakana ng lahat. Pero bakit? Paano? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. May mga entry tungkol sa pagmamanman ni Clarissa sa kanya at kay Eileen. Tungkol sa mga plano nitong paghiwalayin sila. At ang pinakamasaklap, sinabihan ko na si Marco. Alam na niya ang gagawin. Isang maliit na aksidente. Sapat lang para magtanda si Troy. Sapat lang para makalimutan niya ang babaeng iyon at ang bastardo nilang anak. Marco. Ang pangalang iyon. Si Marco ay ang dating driver at security ni Clarissa. Isang taong tapat kay Clarissa, gagawin ang lahat para sa kanya. Biglang nag-flashback sa isip ni Troy ang gabi ng aksidente. Nagmamaneho siya. Umuulan ng malakas. May isang kotse na biglang sumulpot mula sa kung saan, sinadyang banggain ang gilid ng sasakyan niya. Nawalan siya ng kontrol. Ang huli niyang naalala ay ang matinding sakit tapos kadiliman. Hindi pala iyon simpleng aksidente. Isa iyong tangkang pagpatay. O kung hindi man, isang planadong insidente para sirain ang buhay niya. At ang may pakana ang sarili niyang kapatid. Ang galit na naramdaman ni Troy ay hindi masukat. Galit sa kapatid niya. Galit sa sarili niya dahil naging bulag siya. Pero ang galit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Kung nagawa ito ni Clarissa noon, kaya niya itong ulitin ngayon, lalo na't alam na nitong nagkakalapit na ulit sila ni Eileen at alam na niya ang tungkol kay Priam. Ang kasong isinampa laban kay Eileen, ang pagnanakaw ng kwintas, hindi kaya pakana rin ito ni Clarissa para idiin si Eileen at ilayo ito sa kanila. Biglang nagring ang cellphone ni Troy. Si Aling Nena, humihingal, takot na takot ang boses. Attorney Troy. Si Priam. Si Priam, nawawala. Ano? Napatalon si Troy. Paano nangyari? Iniwan ko lang saglit dito sa tindahan, may kinuha lang ako sa loob. Pagbalik ko, wala na siya. May nakakita raw na isang babaeng nakaitim na sombrero at shades ang kumausap sa kanya, tapos sumama raw si Priam. Babaeng nakaitim na sombrero at shades. Si Clarissa. Kilalang kilala ni Troy ang style na iyon ng kapatid niya kapag ayaw nitong magpakilala. Aling Nena, tumawag na kayo ng pulis. Papunta na ako dyan, sigaw ni Troy, sabay takbo palabas ng mansyon. Habang nagmamaneho siya papunta sa lugar ni Aling Nena, ang isip niya ay puno ng takot at galit. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may mangyaring masama kay Priam. Ang anak niya. Kailangan niyang mailigtas ito.
Pagdating niya doon, nandoon na rin si Eileen, umiiyak, kausap ang mga pulis. Nang makita siya ni Eileen, agad itong lumapit. Troy! Si Priam! Ang anak natin, humahagulgol si Eileen. Mahahanap natin siya, Eileen. Pangako, sabi ni Troy, hinawakan ang mga braso ni Eileen para pakalmahin ito, kahit siya mismo ay hindi mapakali. Biglang may tumawag sa cellphone ni Troy. Unknown number. Sinagot niya agad. Hello. Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, Troy, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Si Clarissa. Pumunta ka sa lumang bodega natin sa pier. Mag-isa ka lang. At dalhin mo ang lahat ng dokumentong magpapatunay na ikaw ang tagapagmana ni Daddy. Oras na para ayusin natin ang lahat. Bago pa man makasagot si Troy, ibinaba na ni Clarissa ang tawag. Ang bodega sa pier. Ang lugar kung saan madalas silang maglaro noong mga bata pa sila ni Clarissa. Ang lugar na puno ng mga alaala, mga masasayang alaala na ngayon ay nababahira na ng takot at panganib. Kailangan niyang pumunta. Kahit alam niyang delikado. Para kay Priam. Para sa pamilya niya. Pero habang papunta siya doon, hindi niya maiwasang isipin. Ang lahat ng ito, ang aksidente, ang pagkawala ni Priam, ang kaso ni Eileen, lahat ba ito ay magkakaugnay? At hanggang saan ang kayang gawin ni Clarissa para lang makuha ang gusto niya? Ang katotohanan ito mas nagpagulo sa lahat. At ang panganib mas lalong tumitindi. Ang bodega sa pier. Madilim, maalikabok at amoy kalawang at dagat. Dito dinala ni Clarissa si Priam. Nakaupo ang bata sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, takot na takot pero pilit na nagpapakita ng tapang. Si Clarissa naman, nakatayo sa gitna, maihawak na cellphone, halatang naghihintay. Dumating si Troy mag-isa, gaya ng usapan. Pagpasok pa lang niya, sinalubong agad siya ng malamig na ngisi ni Clarissa. Akala ko hindi ka darating, kuya, sabi ni Clarissa, may diin sa salitang kuya. Nasaan si Priam? Diretsong tanong ni Troy, hindi pinansin ang pang-aasar nito. Ang mga mata niya ay hinahanap ang anak. Itinuro ni Clarissa ang sulok kung nasaan si Priam. Nang makita ni Priam si Troy, agad itong sumigaw, Daddy. Parang musika sa pandinig ni Troy ang tawag na iyon. Pero ang saya ay agad napalitan ng galit nang makita ang takot sa mukha ng anak. Pakawalan mo na si Priam, Clarissa, sabi ni Troy, sinisikap na maging kalmado. Ako ang kailangan mo, hindi siya. Tumawa si Clarissa. Nga. Ikaw. At ang mga papel na iyan. Turo niya sa daladalang briefcase ni Troy. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na ikaw ang tagapagmana ni Daddy, at malaya na kayong makaalis ng pamilya mo. Alam ni Troy na hindi ganoon kadali. Kilala niya si Clarissa. Hindi ito basta-basta susuko. Pero para kay Priam, gagawin niya ang lahat. Dahan-dahan niyang inilapag ang briefcase. Heto na. Kunin mo na. Pero bago pa man makalapit si Clarissa, may biglang sumulpot mula sa likuran ni Troy. Si Marco, ang dating driver ni Clarissa, maihawak na tubo. Akmang hahampasin si Troy, pero mabilis itong naiwasan ng abogado. Nagsimula ang isang sagupaan. Si Troy, kahit abogado, ay may alam din sa self-defense. Pero dalawa sila, si Marco na sanay sa basag ulo, at si Clarissa na anumang oras ay pwedeng gumawa ng hindi inaasahan. Sa gitna ng gulo, sumigaw si Priam. Daddy, ingat po. Ang sigaw na iyon ang nagbigay ng lakas kay Troy. Kailangan niyang protektahan ang anak niya. Habang nagkakagulo sila, hindi nila namalaya na may isang maliit na papel na nahulog mula sa bulsa ni Priam. Isang sulat. Nakatiklop ito ng maayos. Nang mapatumba ni Troy si Marco, agad siyang lumapit kay Priam. Niyakap niya ito ng mahigpit. Okay ka lang ba, anak? May masakit ba sa'yo? Umiling si Priam, pero nanginginig pa rin sa takot. Okay lang po, Daddy. Pero may sulat po ako para sa inyo ni Nanay. Itinuro niya ang nahulog na papel. Dinampot ni Troy ang sulat. Bubuksan na sana niya ito nang biglang sumigaw si Clarissa, na ngayon ay maihawak ng isang maliit na patalim, marahil ay nakuha niya mula sa isa sa mga nakatambak na gamit sa bodega. Hindi pa tayo tapos, Troy, sigaw ni Clarissa, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hindi ako papayag na makuha mo ang lahat.
Susugurin na sana ni Clarissa si Troy, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Eileen kasama ang mga pulis. Clarissa Imperial, sumuko ka na. Napapalibutan ka na namin, sigaw ng isang pulis. Natigilan si Clarissa. Napatingin siya sa paligid. Wala na siyang takas. Ang kaninang tapang ay biglang naglaho, napalitan ng mapait na pagkatalo. Ibagsak niya ang patalim. Agad na lumapit si Eileen kay Priam, niyakap ito ng mahigpit, umiiyak. Anak ko. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit sa noo. Si Troy naman, lumapit sa kanila. Nakatingin siya kay Eileen tapos kay Priam. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang makita silang dalawang ligtas ang pinakamahalaga sa lahat. Nang medyo humupa na ang tensyon at nailabas na ng mga pulis si Clarissa, at si Marco na nakagapos na, naalala ni Troy ang sulat ni Priam. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Anak, ano tong sulat mo? Tanong ni Troy, ipinakita kay Priam. Ngumiti si Priam. Para po sa inyo ni nanay yan. Basahin niyo po. Nagkatinginan sina Troy at Eileen. Umupo sila sa isang lumang kahon, si Priam ay nasa gitna nila. Dahan-dahang binuksan ni Troy ang sulat. Ang sulat kamay ay pambata, may mga guhit-guhit pa ng Crayola sa gilid. Binasa ito ni Eileen ng malakas, ang boses ay medyo nanginginig pa. Dear Nanay and Daddy, sabi po ni Tito Attorney, Daddy ko raw po siya, sana po totoo, simula ng sulat. Napangiti si Troy. Napatingin si Eileen sa kanya, isang tingin na maihalong maraming emosyon. Sana po bati na kayo. Ayoko po na nag-aaway kayo. Gusto ko po masaya lang tayo. Lagi po akong nagdarasal kay Papa Jesus na sana maging pamilya na tayo. Yung totoong pamilya po. Para po may kasama na si nanay magluto at may kalaro na po ako ng robot ko. Sana po maging friends na kayo ulit ni Daddy, Nanay. Tapos sana po umuwi na tayo sa bahay natin. Mahal na mahal ko po kayo. Pagkatapos basahin ni Eileen ang sulat, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal at pagkaantig sa simpleng hiling ng kanyang anak. Niyakap niya si Priam ng mahigpit. Si Troy naman, parang may kung anong mainit na dumaloy sa kanyang puso. Ang sulat na iyon, mula sa isang batang puno ng pag-asa at pagmamahal, ang siyang nagbigay linaw sa lahat. Ang yaman, ang mana, ang nakaraan, lahat yun ay walang halaga kumpara sa pamilyang ito na muntik nang mawala sa kanya. Tumingin si Troy kay Eileen na umiiyak pa rin habang yakap si Priam. Hinawakan niya ang kamay ni Eileen. Sa pagkakataong ito, hindi ito iniwas ni Eileen. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng luha pero may bahid na ng pag-asa. Eileen, sabi ni Troy, ang boses ay malumanay pero puno ng sinseridad. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, sa atin. Patawarin mo ako kung nakalimot ako. Pero ngayon, Eileen, ngayon sigurado na ako. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Priam na nakangiti na ngayon sa kanilang dalawa. Nawala man ang alaala ko noon, patuloy ni Troy, bumaling ulit kay Eileen, pero ngayon, sigurado ako, mahal kita. Mahal na mahal kita, Eileen. At mahal na mahal ko si Priam. Kinapa niya ang kanyang bulsa at may kinuha. Hindi ito isang mamahaling singsing na may diamante, kundi ang lumang silver na kwintas na may pendant na kalahating buwan, ang kwintas na nasa loob ng kahon ng kanyang mga alaala. Ang kwintas na minsan na niyang ibinigay kay Eileen noon. Hindi ko pa kayang ibigay sa iyo ang buong mundo, Eileen, sabi ni Troy, habang dahan-dahang isinusuot ang kwintas sa liig ni Eileen. Pero kaya kong ipangako sa iyo na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na ama kay Priam at maging asawang mamahalin ka habang buhay. Eileen, pakasalan mo ako. Walang magarbong fireworks. Walang mamahaling banda. Tanging ang aandap-andap na ilaw lang ng bodega, ang amoy ng alikabok at dagat, at ang 3 pusong naghahangad ng isang buong pamilya. Si Eileen natigilan. Napahawak siya sa kwintas na nasa liig niya ngayon. Ang kwintas na simbolo ng kanilang nakaraan, ng kanilang pag-ibig na minsang nawala pero ngayon ay muling nabubuhay. Tumingin siya kay Priam na masayang pumapalakpak. Tapos, tumingin siya kay Troy, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sinaktan siya, pero ang lalaki pa ring tinitibok ng puso niya. Tumango si Eileen habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha.
luha na ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa saya at pag-asa. Troy. Niyakap ni Troy si Eileen at niyakap nila pareho si Priam. Sa gitna ng lumang bodega, sa gitna ng gulo at panganib na kanilang pinagdaanan, isang pamilya ang muling nabubuo. Kinabukasan, habang inaayos ang mga legal na gusot na idinulot ni Clarissa, may isang eksenang nagpainit lalo sa puso ni Troy. Nakita niya si Priam sa labas ng kanilang pansamantalang tinutuluyan, sinusubukang ayusin ang isang luma at medyo kinakalawang na bisikleta. Medyo maluwag ang kadena at flat ang isang gulong. Lumapit si Troy. Anak, anong ginagawa mo? Inaayos ko po tong bike ko, Daddy. Para po pag pwede na tayong mamasyal, may magagamit na tayo. Ngumiti si Troy. Kumuha siya ng ilang gamit, langis, bomba ng hangin, ilang tools. Umupo siya sa tabi ni Priam. Tara, tulungan kitang ayusin yan. Magkasama nilang nilinis ang kalawang, hinigpitan ang kadena, binomba ang gulong. Habang ginagawa nila iyon, nagkukwentuhan sila, nagtatawanan. Ang simpleng pag-aayos ng lumang bisikleta ay naging simbolo ng kanilang pagsisimula, ang pag-aayos ng nasirang pamilya, ang pagbubuo ng mga bagong alaala. Ang batang si Priam, sa kanyang kawalang malay at wagas na pagmamahal, ang siyang nagturo sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi perpekto, pero laging may pagmamahal at pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kay Eileen ay tuluyan ng na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa pag-amin na rin ng isang testigo na binayaran siya ni Clarissa para magsinungaling. Si Clarissa naman, kasama si Marco, ay nahaharap sa iba't ibang kaso, kabilang na ang attempted murder at kidnapping. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay unti-unting dumarating. Pero para kina Troy, Eileen at Priam, ang pinakamahalagang hustisya ay ang muli nilang pagkakabuo bilang isang pamilya. Tinupad ni Troy ang pangako niya. Hindi man niya maibabalik ang 7 taon na nawala, siniguro niyang ang bawat araw na darating ay mapupuno ng pagmamahal, pag-aalaga, at masasayang alaala. Isang umaga, ginising ni Troy si Eileen at Priam nang may ngiti sa labi. May sorpresa ako sa inyo, sabi niya. Sumakay sila sa kotse, hindi alam kung saan sila pupunta. Huminto sila sa harap ng isang bahay. Hindi ito mansyon na kinalakihan ni Troy, pero hindi rin ito ang maliit na apartment na tinirhan ni na Eileen at Priam. Isa itong simpleng bahay na may maliit na hardin sa harap, may duyan sa ilalim ng isang puno ng mangga, at may bakod na puti. Ang bahay na minsan ng pinangarap ni Eileen. Ang bahay na madalas niyang ikwento kay Troy noong mga panahong sila pa lang. Troy, bulong ni Eileen, hindi makapaniwala. Ang mga mata niya ay nangingilid na sa luha. Ngumiti si Troy. Naaalala mo pa ba, mahal? Ito yung bahay na gusto mong uwian natin balang araw. Medyo natagalan lang, pero heto na tayo. Si Priam, tuwang-tuwa, agad dumakbo papasok sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro. Magkahawak kamay na pumasok sina Troy at Eileen sa loob ng bahay. Simple lang ang mga gamit pero maaliwalas. May amoy ng bagong pintura at pag-asa. Sa sala, may isang lumang piano sa isang tabi, paborito ni Eileen. Sa kusina, kumpleto ang mga gamit para sa mga paboritong lutuin ni Eileen na nami-miss ni Troy. Para sa atin to, Eileen, sabi ni Troy, niyakap si Eileen mula sa likod. Ang ating bagong simula. Napaiyak si Eileen. Salamat, Troy. Salamat sa lahat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, mahal ko, sagot ni Troy. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil sa pagmamahal mo kay Priam. At salamat dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, kumain sila ng hapunan nang magkakasama sa iisang lamesa sa sarili nilang bahay. Si Priam, masayang-masaya, nagkukwento tungkol sa bago niyang mga kalaro. Si Eileen, nakangiti habang pinagmamasdan ang mag-ama. Si Troy, hawak ang kamay ni Eileen sa ilalim ng lamesa, ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Ang simpleng eksenang iyon, ang tawanan, ang kwentuhan, ang init ng pamilya, iyon ang tunay na kayamanan. Makalipas ang ilang linggo, habang nagdidilig si Troy ng mga halaman sa hardin, lumapit sa kanya si Eileen, may daladalang isang tasa ng kape, kape na maraming gatas, paborito ni Troy. May kakaibang ngiti sa mga labi ni Eileen, isang ngiting maihalong hiya at saya.
Mahal, sabi ni Eileen, medyo kinakabahan. May sasabihin ako sa'yo. Napatingin si Troy. Ano yun, mahal? Mukhang importante, ah. Huminga ng malalim si Eileen. Troy, buntis ako. Nabitiwan ni Troy ang hawak niyang pandilig. Napatingin siya kay Eileen, hindi makapaniwala. Talaga? Seryoso? Tumango si Eileen, ang mga matay kumikinang sa tuwa. Magkakaroon na ng kapatid si Priam. Niyakap ni Troy si Eileen ng mahigpit. Hindi niya mapigilan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, mga luha ng purong kaligayahan. Isa pang biyaya. Isa pang pagkakataon para bumuo ng pamilya, pero ngayon, sa tamang paraan, nang walang takot, nang walang tinatago. Ang buhay nila ay hindi naging perpekto. Maraming pagsubok ang dinaanan. Maraming sakit ang naramdaman. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, natutunan nilang ang pagmamahal ay kayang maghilom ng anumang sugat. Natutunan nilang ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o sa apelyido, kundi sa pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad. Ang mga alaala ay maaaring mawala, maaaring malimutan pansamantala. Pero ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, hindi ito kailanman naglalaho. Ito'y laging naghihintay, laging handang bumalik, laging handang bumuo muli ng mga nasirang pangarap. At sa maliit na bahay na iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, kasama ang tawanan ng mga anak at ang init ng pagmamahalan, sina Troy at Eileen, kasama si Priam at ang paparating nilang anghel, ay tuluyan ng muling nabuo. Isang pamilyang sinubok ng tadhana, pero pinagtibay ng pag-ibig na wagas at totoo. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni na Troy, Eileen, at ng kanilang munting anghel na si Priam. Bawat kabanata, bawat salita, ay inilaan ko para sa inyo, sa pag-asang makapaghatid ng kaunting aliw, inspirasyon, at marahil, ilang patak ng luha, sana ay may ngiti rin. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, hindi ko maiwasang damhin ang bawat emosyon na kanilang pinagdaanan. Ang kilig sa mga unang tagpo, ang pait ng pagtataksil at pag-iwan, ang bigat ng mga lihim, ang init ng mga komprontasyon, at higit sa lahat, ang walang kapantay na saya ng muling pagkikita at pagbubuo. Para akong naging kapitbahay na nakikitsismis, naging kaibigang handang makinig, at naging saksi sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon at tadhana. Sa likod ng mga dramang naganap, ang nais ko talagang iparating ay ilang simpleng mensahe. Una, ang halaga ng pamilya. Hindi man perpekto ang bawat pamilya, ngunit ang pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad ang siyang nagiging pundasyon nito. Pangalawa, ang lakas ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagsubok, kahit pa ang paglimot. Ito'y parang sinulid na hindi napuputol, bagkus ay lalo pang tumitibay sa bawat pagsubok. At pangatlo, ang pag-asa. Kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging mailiwanag na naghihintay. Laging may pagkakataon para bumangon, para itama ang mga pagkakamali, at para muling buuin ang mga pangarap. Ang alaala ay maaaring maglaho, pero ang puso, laging nakakaalala. At ang pagmamahal, laging nananatili. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan akong isang munting ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na yakap sa inyong mga puso. Kung mayroon man kayong natutunan, napulot na aral, o kahit simpleng naramdamang kilig, iyon po ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni na Troy at Eileen, huwag po kayong mahiyang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit sa inyong mga kapitbahay na mahilig din sa mga kwentong puno ng puso. At syempre, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng inyong mga komento, saloobin, o kahit anong mensahe. Gusto ko pong marinig ang inyong mga tinig. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating pagkukwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.